the candidates for the best player of the conference. Akala ng marami, kapag ikaw ay naging sikat na manlalaro sa mundo ng Philippine Basketball Association o PBA, ay habang buhay na ang iyong karangyaan. Malaking sahod, mga mamahaling sasakyan, milyon-milyong kontrata, at karamihan sa kanila ay nakatira sa mga eksklusibong subdivision. Ngunit alam niyo ba na sa likod ng kinang ng mga spotlight na may mga luma at tila nakalimutang alamat na dumaan sa matinding unos ng buhay pagkatapos ng kanilang karera? Isa na rito ang tinaguriang pinakamalakas na manlalaro sa kasaysayan ng PBA, si Nelson Asaytuno. Sa loob ng mahabang panahon, kumalat ang mga chismis at balita. Si Nelson Asaytuno raw ay naghihirap na ngayon. Wala na raw natira sa kanyang milyon-milyong kinita. Gaano nga ba katotoo ang mga balitang ito? Naghirap nga ba talaga ang idolo ng marami? O sadyang pinili lang niya ang isang tahimik na buhay malayo sa ingay ng kamera? Sa videong ito, aalamin natin ang tunay at totoong kwento sa likod ng buhay ngayon ng nag-iisang The Bull ng Philippine Basketball. Balikan muna natin kung gaano kalupit ang lalaking ito noong kanyang kapanahunan. Si Nelson Asaytuno ay ipinanganak noong January 25, 1967. Pumasok siya sa PBA noong taong 1989 bilang number 2 overall pick ng Pure Food Hot Dogs. Pumangalawa lamang sa isa pang alamat na si Benji Paras. Dito na nagsimula ang kanyang dominasyon. Sa taas na 6 na talampakan at 5 pulgada, si Asaytuno ay hindi basta-bastang nagpapakorner sa ilalim. Binansagan siyang The Bull dahil sa kanyang mala bulser na lakas. Kapag sasalubungin mo si Asaytuno sa ere, asahan mong ikaw ang tatalsik o kaya naman ay masasama ka sa poster dunk na tatapos sa iyong career highlight. Sa rurok ng kanyang karera noong dekada 90, si Asaytuno ang isa sa pinakamalaking sumasahod sa liga. Kumita siya ng milyon-milyong piso sa bawat taon ng kanyang 17-season career sa PBA. Kaya naman, natural lang na isipin ng mga tao na matapos siyang magretiro noong taong 2006, siya ay namumuhay na parang hari. Ngunit gaya ng gulong ng buhay, ang kapalaran ay may kakayahang umikot sa hindi inaasahang direksyon. Matapos ang kanyang pagre-retiro sa professional na liga, unti-unting nawala sa mata ng mga tao si Nelson Asaytuno. Hindi siya tulad ng ibang PBA legends na naging head coach, TV analyst o kaya naman ay pumasok sa politika. Pinili niya ang tahimik na buhay. Ngunit noong taong 2015, isang matinding dagok ang yumanig sa pamilya Asaytuno. Ang kanyang dalagang anak ay nasangkot sa isang malubhang aksidente sa kalsada sa Maynila na nagresulta sa pagkasawi ng isang biktima at pagkasugat ng marami pang iba. Dahil dito, kinailangan ng pamilya na harapin ang mabigat na legal na usapin at mga areglo na nagkakahalaga ng malaking salapi upang matulungan ang mga biktima. At hindi pa doon natatapos ang pagsubok. Noong Abril ng taong 2020, sa kasagsagan ng malalang pandemya, biglang kumalat ang balitang inatake sa puso si Nelson Asaytuno. Isinugod siya sa Intensive Care Unit o ICU ng isang ospital sa Cavite. Dahil sa biglaang pangyayaring ito at sa laki ng gastusin sa ospital, lumabas ang usap-usapan na hindi na raw kaya ng pamilya ang gastusing medikal. Dito na nagsimulang magtanong ang marami. Saan napunta ang milyon-milyong kinita ng nag-iisang The Bull? Naghihirap na nga ba siya? Bagamat hindi naman may tuturing na pulubi o namamalimos sa kalye ang matitinding gastusing medikal at mga personal na problema sa pamilya ay talagang nagdulot ng malaking bawas sa kanyang mga naipon mula pa noong PBA player pa siya. Sa katunayan, kinailangan pa ng tulong ng PBA Commissioner's Office at ng PBA Legends Foundation sa pangunguna ni Alan Kaidik upang mapunuan ang kulang sa kanyang mga bill sa ospital. Dito napatunayan na kahit gaano kakalakas sa loob ng court pagdating sa tunay na buhay, hindi mo kayang mag-isa. Ngunit si Nelson Asaytuno ay may dugong palaban. Hindi niya hinayaan na tuluyan siyang madapa ng mga pagsubok na ito. Ginawa niya ang mga paraan para maitaguyod ang kanyang pamilya. Hindi niya ikinahiyang magbanat ng buto sa marangal na paraan. Matapos ang PBA career, pumasok si Asaytuno sa negosyo ng konstruksyon. Siya ay naging isang building contractor. Nagkontrata siya sa paggawa ng mga basketball court, mga gym at iba pang maliliit na istruktura.
Mula sa paghawak ng bola, natuto siyang humawak ng mga plano, semento at bakal upang kumita ng pera. Bukod dito, bago ang kanyang pagkakasakit, madalas pa rin siyang sumasama sa mga tinatawag na PBA Legends Exhibition Games sa mga probinsya. At dito, kahit may edad na, pinapakita pa rin niya ang kanyang lakas para sa mga tagahanga na gustong makita si The Bull sa personal. At ang pinakamagandang balita para sa kanyang mga tagahanga, matapos ang mahabang panahon ng pagkakasnab o hindi pagkakasama sa listahan ng pinakamagagaling na manlalaro, sa wakas, noong April 2025, opisyal nang ibinigay ang parangal na matagal nang nararapat sa kanya. Si Nelson Aceituno ay formal ng kabilang sa PBA 50 Greatest Players sa kasaysayan. Sa kanyang edad ngayon, bagamat hindi na siya kasing yaman ng mga kasalukuyang sikat na basketballista, si Nelson Aceituno ay namumuhay ng marangal, sapat at higit sa lahat may kapayapaan sa kanyang puso. Ano ang masasabi ninyo sa naging takbo ng buhay ng nag-iisang The Bull ng PBA? I-comment ang inyong mga saloobin sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, i-subscribe nyo na. Maraming salamat.